Mayor, kailan niyo siya huling nakausap po tungkol sa napaka-importanting subpina na ito? Kahapon, Sir Ted, kausap ko siya kahapon ng umaga. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back sa aking YouTube channel. Update ulit tayo sa suspended mayor na si Mayor Alice Go at sa kanyang hearing ngayon sa Senado. Mayor Alice Go posibleng itinago na at tuluyang nakatakas sa tulong ng mga opisyal na posibleng tumulong sa kanya. Hindi na doon umano ito mahagilap at wala na ito doon sa kanilang farm. Sa kabila kasi ng mga banta sa kanya ni Senator Risa Hontiveros at Win Gatchalian na i-cite and contempt siya sakaling hindi ito dadalo sa hearing ngayong araw o ipapa-aresto ay walang Alice Go na sumipot sa hearing ng Senado ngayong araw, July 10, na ikinadidismaya ng mga senador at ng taong bayan. Una nang ipinahayag ng abogado nito na si Attorney Stephen David na maaring hindi makakadalo ang kliyente nito sa hearing sapagkat nagkakasakit ito ngayon dahil sa labis di umano na stress sa mga kasong kinakaharap at meron pa di umano itong natatanggap ng mga death threats. Kaya hindi di umano nito kakayanin na humarap sa public hearing. Subalit hindi ito sinakyan ng mga netizens dahil posible di umano na alam ng abogado nito kung saan ito ngayon, subalit pinagtatakpan lang niya ito. Ayon sa mga netizens, kahit ilang beses nang binalaan kung hindi magpapakita ay gagawa at gagawa pa rin ito ng rason para umiwas. Nagpadala lang ito ng sulat sa komite na hindi ito makakadalo dahil hindi pa kaya di umano ng katawan niya na dumalo sa hearing dahil sa problema sa kanyang mental health. May natatanggap na di umano itong death threats kaya nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan. Traumatized pa rin daw ito ayon ito sa kampo ni Alice Go. Base sa rules ng Senado ay pinapayagan naman daw na lumiban sa pinapatawag sa hearing basta may irerepresentang medical certificate pero sa kaso ni Mayor Alice Go wala raw doktor. Naperperma sa takot na ipapatawag din sa Senado. Subalit hindi ito tinanggap na rason ng Senado. Sa hindi pagsipot ni Go ay mas lalong lumalakas ang kutob ng marami na nakatakas na ito. At ngayong araw nga ay pinasight and contempt na ito ng Senado para ipaaresto. Subalit ayon sa abogado ni Go, para iwasan di umano na ipaaresto si Go ay naghain ng petition for search query sa Korte Suprema para hindi na di umano obligahin ng suspendidong mayor na humarap pa sa mga Senate hearing. Subalit, kinontra naman ito ni Senator Chis Escudero at Risa Hontiveros dahil hindi rin ito maaring maging dahilan na iiwas si Go kung gusto nito na malinis ang kanyang pangalan. Ayon sa mga netizens, dapat kasi pag ganyan may mga issue na, may kaso dapat may pulis na kabantay kahit saan magpunta para kung guilty, hindi na tayo magbigay ng pabuya ng 10 million. Ayon sa isang netizen, kaagad na tumakas yan. Pagkatapos Senate hearing, kaagad nakabook na. Labas na, wala kahirap-hirap sa immigration, wala tanong-tanong, hindi na hold-hold pa. Pero pag Filipino hold-hold ninyo, interrogation mangyayari. 4 magtatanong, pero yan may criminal record at may hearing pa sa government. Hindi nyo hold-hold, alam na di ba? Sabi ng isa, hala, itanong nyo sa abogado niya, sigurado alam nila. Ilan lamang ito sa mga opinion ngayon ng mga netizens patungkol sa kinaroroonan ni Mayor Alice Go. Attorney Stephen David, ang legal counsel pa rin po ni Mayor Alice Go. Attorney, salamat muli sa panahon, Attorney. Ganda umaga po. Salamat, Sir Ted and DJ Chacha. Salamat. Okay. Subpoena ad testificandum to Miss Sheila, para po kay Mayor, ito ho ba'y natanggap nyo na ng inyo pong law office para po kay Mayor lamang, Attorney Stephen? Natanggap namin, although natanggap namin lahat pero syempre, pinaliwanag namin yung iba, hindi naman namin kliyente yun. So, yung sinagot lang namin na yung kay Mayor Alice. Okay, sige po. So, sir, baka lang ho may bagong informasyon po kayo. Ano po ang sabi ho ni Mayor? Kailan niyo siya huling nakausap po tungkol sa napaka-importanting subpina na ito? Kahapon, Sir Ted, kausap ko siya kahapon ng umaga. Well, siyempre ako, as much as possible, hinihikayat ko nga sa humarap sa husgado. Although, ang problema kasi masyado siyang traumatized sa mga nangyari sa kanya nung previous Senate hearing Yung mga pagsigaw sa kanya, tsaka yung parang pagpapahiya sa kanya. So, parang physically, emotionally draining sa kanya, lalo na yung mga ang daming bashers niya. So, hindi ko rin siya masisi kung bakit nag-aalangan siya mag-attend sa Senate hearing. Okay, so, sir, kahapon ho ba nung siya nakausap nyo,
kumamarapati nyo, nasan siya? Nag-usap kami sa phone. Pero in-assure niya ako nasa Pilipinas pa siya eh. Okay. Although hindi ko tinanong kung saan siya kasi ayaw ko rin naman dahil may mga security threats sa kanya. Sa dami ng bashers niya at saka yung mga tagging sa kanya. Ayaw ko namang alamin. Basta ako, naniniwala naman ako sa sinasabi niya. Nasa Pilipinas siya. Wala namang. Although, inaalam ko talaga kung nasa ibang bansa man siya o hindi. Hindi daw. Nandito raw siya sa Pilipinas. Okay, sige po. At kayo po bilang abogado niya ay naniniwala, naninindigan kayo na ang inyong kliyente ay nasa bansa pa rin? Kasi yun naman ang sinabi niya. Wala naman akong evidence to the contrary eh. Yung sincerity naman niya, nasa essence ko naman. Okay. Sige po. So, attorney, meron nga po kayong sulat no sa Senado kay Senator Ontiveros, letter of explanation. Tungkol po dito sa mga binabanggit po ninyo na hindi po naman ninyo mga kliyente. No, dito po sa subpinang ito. Ngayon, dito po sa binabanggit ng inyong kliyente na si Mayor Alice na hindi sisipot, anong balak niyo ho ng inyong law office? Paano po ninyo sasagutin ito pong subpinang ito? Well, una, papaliwanag namin yung physical and emotional situation, condition ng client. Kasi sobrang stress, tsaka traumatized talaga siya. Minsan, ang tao kasi iba-iba ang stress level sa kanyang situation. Hindi ko naman masabi, hindi, kaya mo yan, ganyan. Although, hindi ko siya mapilit na kasi physical nga ang kanyang condition eh. Opo, yan po inyo na pong nasabi, attorney, with all due respect. So paano niyo po sasagutin ito? Are you going to write the Senate today or you're going to be present tomorrow in the hearing to explain to the committee the absence of your client? Meron kaming dinraft na sulat kasi today, kung talagang mag-decide siya hindi makaka-attend, papadala ko later in the day yung sulat. Pero kung a-attend naman siya, no need. Ako naman personally, hindi rin ako makaka-attend sa kanya bukas kasi may congressional hearing naman ako na may prior setting naman ito sa House of Representatives. Nagkakasabay-sabay kasi itong mga hearing na ito, hindi ko maintindihan. Sinong inyong kakatawanin sa lower house? Yung mayor ng Pampanga, si Mayor Tumang. Ibang hong kaso naman ito. Iba-ibang kaso, tsaka yung human rights. Ewan ko, wala namang schedule yung human rights, yung EJK. Okay. Pero tinapasi ako dun. Pero bukas kasi yung isang case nga. Okay, sige. So, but it is important that somebody have to represent the good mayor. Ano po? Meron naman tayong opisina, lawyers office. Mag-a-assign na lang ako. Okay, opo. Sige. So, sir, sa inyo ho bang pagpunta doon, kayo ho ba isusulat lang sa binabanggit yung dahilan ng kliyente nyo o meron ho kayong isusumite na anuman pong medical certificate na nanggagaling po sa sinuman pong psychologist o psychiatrist at magsasabi na itong si suspended mayor ay dumaraan sa matinding emotional and stress? Unfortunately, Sir Ted, walang medical practitioner na willing mag-execute ng medical certificate. We understand siguro. Ayaw nila may doon sa mga Senate investigation. Baka sigurado naman papatawag yon. Pero not only that we will be writing the Senate, the Honorable Senate, but we are also contemplating on filing a certiorari na rin siguro sa Supreme Court para once and for all, ma-settle yung propriety ng pag-appear niya sa Senate. Oo. Opo. Kailan niyo po ito balak po na ihain sa Supreme Court, attorney? Pipilitin ko ma-file today or tomorrow. Oo. Kasi pina-finalize ko lang yung mga annexes. Kasi, Sir Ted, kasi una, alam naman natin na nag-appear na siya ng ilang oras diyan sa Senate. Ilang araw na rin yan . So, ano pa ba as a resource person, ano pa ba ang kailangan sa kanya? Kasi, sa ngayon kasi, ang dami ng breach of privacy rights ang nakomit laban sa kanyang person. At saka, alam mo, ang ating Constitution is mas mataas sa Senate at mas mataas kahit sino. So, under the Constitution, meron tayong guarantee of right against self-incrimination. So, kung tatawagin mo siya sa Senate, pipilitin mo siya mag-testify against herself, considering na
may mga cases pending sa ombudsman, sa DOJ. Tapos sabi pa nila meron sa Kappa Starlock, ay sa Starlock, sa cancellation ng ng kanyang birth certificate. At may kinocontemplate pa silang COMELEC, etc. Maliwanag naman na ang karapatan niya against self-incrimination is affected. Opo. Hindi kaya ako pwede din na humarap ang inyong kliyente and just like the other previous witnesses na pag tinanong siya, I would like to invoke my right against self-incrimination? Pwede naman yun. Pero ang problema kasi, sadly, sad incident, may mga nakukulong na, alam mo naman nangyari doon sa, hindi naman ako lawyer doon, pero nanonood lang ako doon. Yung pinipilit kang i-reveal yung source ng isang media practitioner, guaranteed yun ng batas Di ba? Ayaw nilang sabihin, ayaw nilang i-reveal yun kasi protected by law. Hindi niya sinabi. Dalawa yata yun yung report or media na yun. Ngayon, anong ginawa? Di ba alam naman natin, kinulong nila yun. So, alam naman natin yung nangyayari kung hindi nila marespeto yung right against self-incrimination. Pero dapat, maging aware din ng mga honorable senators na pwede sila makasuhan pag pinilit nila yung tao na mag-violate ng constitutional right ng isang akusado. Ayaw natin umabot na sa gano'n. Sige po. Magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Opo. Sige po. So sir, mga ano po ang chance, ilang porsyento ang chance na kayo po'y dudulog sa Supreme Court today para po maghain ng certiorari? 50-50 kasi tapos na yung aming petition. Although yung aming annexes kasi thousands kasi ina-attach ko yung lahat ng Senate proceeding. Makikita doon na lahat naman ng gusto nila malaman nasabi na ni Mayor Ali. So ano pa ba ang itatanong nila? Citizenship niya, identity theft, kung ano-ano. Lahat ito, Sir Ted, covered ng right against self-incrimination. Okay. Opo. Hindi namin inaamin without admitting anything. But this is an issue already pending in court. Opo. Okay. Sige po. Sige. So, attorney, kaya kami tumawag kasi baka lang mayroong bagong informasyon na nanggagaling po sa inyong kliyente na narapat po malaman ng ating mga kababayan. So, kung meron pong bago, baka biglang magbago ng isip si Mayora, sabihin na, Attorney Stephen, a-attend na ako bukas. Sabihin niyo po kami para po naman po natin po ito ay maipahayag. Yes, sir. Siyempre. Opo. Sige. So, Attorney Stephen, good luck po sa inyong hearing din bukas sa Kamara. Salamat. Opo. Salamat, attorney. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Opo, thank you. Si Attorney Stephen David, ang isa sa mga abogado po ni suspended Mayor Alice Go. May sulat to, address sa inyo. Nasa PORAC, may illegal detention, may cyber-related criminal activities. Ang tanong ko ito pinadala ito sa business permit section. Tama po ba? With all honesty and with your respect po, wala talaga pong nakarating na letter sa akin, Your Honor. Pero na-receive very clear. Napakita ng ating chairperson, na-receive po ito. We will confirm, Your Honor, pero wala po talaga nakarating sa akin na letter on that effect po, Your Honor. Senator Erwin, if I may add a bit of information dun sa line of questioning nyo. Also in 2022, na-report na sa media na may findings ang PNP, AKG of the kidnapping cases associated with Lucky South 99. Ipa-flash din po namin. So, dagdag na yun of concern sa PNP dun sa area. At AKG mismo, yung anti-kidnapping group nila. Ipa-flash po ngayon. Ayan po, mga kasama and Sen. Sherwin. Thank you. You mentioned it. So parang, to be honest, Mayor, parang napaka-convenient naman sabihin na hindi natin, wala tayong natanggap na ganitong letter. Pakikita natin yung letter, napakahalaga yung letter. Kaya parang para sa akin, napaka-convenient excuse, hindi natin alam na may ganitong letter. Pero subsequently, noong 2023, ito na yung inspection na isinagawa nyo na hindi kayo pinapasok. Kaya in may parang nakikita ko dito na alam nyo talagang mayroon nangyayari. Kasi kung hindi, bakit, natanong ko na ito last time, bakit pulis kasama doon sa 2023 inspection? Mali po yun, Your Honor. Talagang
wala po kaming alam na crime na nangyayari po ron. At saka, if I may read po, yung comprehensive talaga, hindi ko lang po binasa lahat, na continuous monitoring po ang aming police with their report na nandito, na talagang wala po silang nakita rin na crime. May mga reports po, pero wala po silang nakikitang crime, Your Honor. Apo, if I may read, Your Honor. Mahaba ba ho yan, Mayor? Apo, para po for the information, para, apo, as a brief summary of significant events starting in 2022, CRMIS with control number and referral ID dated April 6, 2022 was received by this office with reference to the Insumbong complaint of concerned citizen dated April 6, 2022 as stated. Good evening. My concern is illegal Chinese POGO operation in Royal Grand Palazzo, Friendship Highway, Angeles City, Pampanga. Name of Chinese operator by N0. Please action my concern because the POGO operation is illegal. Sobrang dami pong empleyado mga Chinese national. That about 4:33 p.m. as of April 13, 2022, elements of this office led by Police Sergeant Dino Malyari under the direct supervision of Police Lieutenant Colonel Andres Calao Jr. conducted coordination with Valerie Arevugio, Sales and Banquet Coordinator of Royal Grand Palazzo located at Friendship Highway, Angeles City, regarding the aforementioned complaint. During the coordination, no illegal activity and no foreign national were noticed at said place. Said complaint was referred to Angeles City Police Office, not as territorial jurisdiction of the said place, to continue monitoring validation of said complaint and police operation if warranted. Taken on complaint re illegal gambling POGO dated April 13, 2022. Kailan niyo ho nabasa yan, Mayor? Yan binasa niyo? Ang totoo po, kahapon lang namin na... Lahat ng sinasabi niyo ho yan, na ngayon niyo lang nabasa dahil may hearing. Kung hindi ho kami nagsagawa ng hearing, hindi niyo ho rin mababasa. Kaya ang punto ho namin, as early as 2021, meron na hong red flag. Hindi niyo lang ho nabasa. Lahat ng pinapadala niyong dokumento sa amin, even yung justification niyo, nabasa ko ho yung inyong justification sa position paper niyo, yung legal justification, lahat ho yan afterthought na lang kasi nangyari na eh. Ginagawa niyo na lang ng justification yung hindi niyo ginawang trabaho. Opo, mali po yan, Your Honor. Nabasa. Dapat nabasa niyo ho yan noong 2023 pa. I'm sure gumawa ho kayo, dahil nangyari na ito, gumawa ng research yung mga abogado nyo, binibigay ho sa inyo, binabasa nyo lang to justify your non-action. Yan po yung totoong nangyari. Diba? Nakita ko yung hearing nyo sa Pampanga. Never nyo minention dun yung mga Supreme Court rulings na minention nyo sa position paper nyo na pinadala nyo last week. Nag-mention kayo ng dalawang Supreme Court ruling, bakit hindi kayo makapasok doon? Pero nung nag-hearing ho kayo sa Pampanga, hindi nyo yung minention yun. My point of the matter is, afterthought na lang ho lahat to justify your non-action. Yun po yung nangyari. No? Yun po yung aking pananaw ho dito. Aton magpaliwanag, ibigay yung kanilang opinion, ibigay yung kanilang side, at yung ibang mga personalidad dito, nag-issue na tayo ng subpoena, pero parang walang respeto na ibinibigay sa institusyon at sa Senado. Para sa akin, yung pagbabaliwala nila ng subpoena, parang pagbabaliwala at pagwawalang respeto sa ating institusyon at sa proseso na ginagawa natin para makahanap ng katotohanan. Itong pag hindi nila pagdaluho dito ay kawalan ho yan para sa kanila dahil mawawalan sila ng oportunidad na magpaliwanag at para sa akin sinyalis ho to na meron silang alam na ayaw nilang isiwalat o ayaw nilang ipaalam sa atin at meron silang tinatago. Yung
hindi nila pagpunta ho dito para sa akin is a sign of guilt. Dahil ito ay pang-apat na hearing na ho natin at ilang beses na rin ho natin na nasabi sa komite kung sino-sino itong mga personalidad. Bibigyan ko kayo ng halimbawa kung gaano kahalaga po itong mga personalidad. For example po, inimbitahan ho natin yung mga incorporators at board of members ng Lucky South 99 na ito po yung na-raid noong 2022 at ngayon meron na namang problema. Inibitahan rin ho natin yung may-ari ng lupa, yung Whirlwind Corporation, kung saan doon natuklasan po yung isa sa pinakamalaki at isa sa pinaka-violenteng Pogo Hub sa Pilipinas. No? At wala rin pumunta ho sa kanila. Nag-issue ho tayo ng supina para kay Go Huaping para ipagpatuloy yung ating pagtatanong at higit sa lahat malaman kung sino po yung mga nasa likod nitong Pogo Hub sa Bamban. Pero pangalawang pagtanggi o pangalawang beses siya nang hindi pumunta ho dito. Ngayon na kahit may supina, binaliwala pa rin niya yung supina na inisyu ng committee. May isa pang personalidad na mahalaga ho, yung si Ginang Nancy Gamo, no? Na lumabas po sa maraming papeles, sa papeles ng mga Go-related companies, sa papeles ng dalawang Pogo Hub, yung Zun Yuan at Hongsheng. Pero nagpadala siya ng letter at hindi rin siya makakapunta dahil raw pinagbabawalan siya ng doktor niya. Pero Madam Chairman, nakita ko yung kanyang interview Hindi lang isang beses, 4 na beses yung kanyang interview at lumalabas ho siya para magbigay ho ng mga interviews. So hindi po katanggap-tanggap ho para sa atin na nagbibigay ka ng interview sa media pero yung formal na hearing, yung formal na pagdinig, hindi ka pupunta ho dito. At may supina na rin ho na issue. So, Madam Chairman, uulitin ko po yung aking motion in the past, no, nung last hearing. At ngayon, I will move to issue a subpoena dito po sa mga incorporators at board members ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Namely ho, si Ronelyn Baterna, si Michael Mascarenas, Stephanie Mascarenas, Rodrigo Banda, at Mr. Jing Gu. Itong Mascarenas family ho, interlocking directors ho to na present siya sa Lucky South 99 at present rin ho siya sa Whirlwind Corporation. So in other words, lumalabas parang iisa lang itong kumpanyang ito. No? Pero dahil hindi nga ho sila pumupunta ho dito, hindi natin malalaman yung katotohanan. Again, I will move also for the issuance of a subpoena to the board members of Lucky South 99. Ito po yung present na mga board members and officers. Si Mr. Julian Linsangan, who's the president and chairperson. Ito sana yung pinakamahalagang personalidad para diretso natin tanungin siya kung bakit sa kanyang pasilidad nangyayari itong mga krimen at itong mga torture na nangyayari. Si Mr. Edwin Ang, si Mr. Myron Chua, again to issue a subpoena to the incorporators, board members of Lucky South 99 Outsourcing, who are also incorporators of Whirlwind Corporation. Ito yung interlocking. Si Ms. Josefina Mascarenas, Mr. Xiang Tan, si Mr. Daniel Salcedo. Ito po yung presidente ng Whirlwind Corporation na kasalukuyan po. Maganda rin ho sana marinig sa kanya kung bakit sa kanyang 10-hectare property nangyayari itong mga torture at human trafficking. Si Mr. Duaren Wu, applicant ho to sa mga PAGCOR, itong si Mr. Duaren Wu, yung kanyang pangalan lumalabas to sa marami ring mga papeles related to Whirlwind Corporation. Si Ms. Chona Alejandre, who's also a board member of Whirlwind Corporation. And then I will move to cite in contempt those individuals, Madam Chair, who we issued subpoena to. Si Ms. Wen Yilin, Mr. Simen Lialgo, si
Guo Huaping, aka Alice Guo, Mr. Jan Jong Guo, Miss Sheila Yel Guo, at Miss Wesley Guo. Nung huling pagdinig ho natin, nag-issue na ho tayo ng subpoena. Para sa akin ho, hindi katanggap-tanggap po yung dahilan ni Miss Guo Huaping dahil siya po ang nasa gitna nitong pangyayari sa Bamban eh. Siya po ang may alam kung ano po nangyari. Lahat po ng application, andun po yung pangalan niya. Siya po yung nagbukas ng pinto para makapasok po itong Pogo Hub. At marami pa tayong katanungan kung sino ba talaga ang nasa likod at sino yung mga kasama niya dito sa Pogo Hub na ito. At I will also move to cite in contempt Ms. Nancy Jimenez Gamo, the accountant that incorporated the Go-related family businesses and also the 2 Pogo Hubs. May mga personalidad ho dito na nag-issue ho tayo ng subpoena pero based on the COMSEC, mga dummies or non-existent. Pero uulitin ko na rin po, no, just in case na lumabas ho sila. Also to cite in contempt Ms. Jamelyn Cruz, Mr. Roderick Pujante, at Mr. Juan Miguel Alpas. There's also another personality na crucial ho dito sa ating investigation. Ito po si Catherine Cassandra Ong na nag-issue na rin ho tayo ng subpoena pero wala ho siya dito. So I also move to cite in contempt Ms. Catherine Cassandra Ong. Nag-issue rin ho tayo ng subpoena kay Mr. Dennis Cunanan para marinig ho yung kanyang side at yung kanyang pangalan ay madalas lumalabas sa application sa PAGCOR in relation to Lucky South 99. So I move to cite him in contempt as well. Meron pa hong 2 tao ho dito na crucial. Ito ho si Mr. Alberto de la Serna at si Mr. Jonathan Mendoza. Kulang rin, hindi humahanap ng ating COMSEC pero lumalabas rin ho ito sa interviews na nakita ko ho sa Rappler yung mga pangalan ho nito. So I also move to cite in contempt Mr. Alberto de la Serna and Jonathan Mendoza. Mga totoong tao ho ito dahil nakikita ko ito sa mga interviews. So again, Madam Chair, hindi ho magiging kompleto yung ating hearing and investigation kung wala po itong mga personalidad na ito. Specifically those connected to Lucky South 99 and to Whirlwind Corporation, as well as si Ms. Nancy Gamo at of course si Guo Huaping.